Sayang kung alam mo lang to dati. Baka wala ka sanang maintenance na gamot ngayon. Hello ka-senior! Welcome sa isa na namang episode ng Ka-Senior Health Tips. Maraming ka-senior ang nagsasabing, sana nalaman ko ito noon. Dahil kung naintindihan lang natin ng mas maaga ang katawan natin, baka hindi na kailangan ng maintenance na gamot ngayon. Una, hindi gamot ang sagot sa lahat. Ang maintenance ay pang-control, hindi panggaling. Kapag nasira na ang katawan, saka lang pumapasok ang gamot. Ang tamang mindset. Mas madaling mag-maintain ng kalusugan kaysa mag-maintain ng sakit. Ikalawa, ang sakit ay iniipon, hindi biglaan. Diabetes, high blood, sakit sa bato at puso, taon ang binibilang bago lumabas. Ibig sabihin, kung maayos ang lifestyle ngayon, malaki ang tsansang wala o kaunti lang ang gamot sa pagtanda. Ikatlo, ayusin ang oras ng pagkain. Mag-almusal sa loob ng 1 oras pagkagising. Iwasan ng heavy meals lampas 7 ng gabi. Maayos na oras ng kain ay katumbas ng mas maayos na insulin, BP at digestion. Ika-4, unahin ang totoong pagkain. Gulay sa kalahati ng plato, isda, itlog, tokwa, manok, huwag puro karne. Hindi kailangang alisin ang bawal, kailangan lang bawasan. Ika-5, uminom ng tamang tubig sa tamang oras. 1 baso pagkagising, 1 baso bago kumain. Paunti-unti buong araw, iwasan ang biglaang laklak sa gabi. Proteksyon ito sa kidneys, BP at blood sugar. Ika-6, gumalaw araw-araw kahit 15 hanggang 30 minuto. Walking, pagwawalis, hagdan, stretching, lahat yan ay gamot. Movement ang natural na panlaban sa diabetes, high blood at arthritis. Ika-7, iwasan ang buong maghapon na upo. Tumayo at gumalaw kada 30 hanggang 60 minuto. Kahit 2 minuto lang. Ang matagal na upo ay parang silent smoking sa katawan. Ika-8, ayusin ang tulog. Hindi lang ang dami, kundi ang oras. Kung kaya, matulog bago 11 ng gabi. Iwas cellphone 1 oras bago matulog. Kulangan sa tulog ay katumbas ng mataas ang sugar, BP at cravings. Ika-9, kontrolin ang stress. Huwag pigilan. Maglakad, huminga ng malalim, magdasal, magsulat. Iwasan ang laging galit. Ang stress ay direktang sumisira sa puso, utak, at resistensya. Ika-10, magpa-check kahit walang nararamdaman. Blood sugar, cholesterol, BP, kidney at liver tests, kahit once a year. Mas madaling pigilan ang sakit kapag maaga pa. Ika-11, huwag abusuhin ng gamot at supplements. Huwag pain reliever agad sa konting sakit. Iwasan ang sabay-sabay na supplements na walang gabay. Atay at kidneys ang unang bumibigay. Ika-12, kumain ng dahan-dahan, 20 hanggang 30 minuto bawat kain. Iwas phone habang kumakain. Nakababawas ito sa overeating at diabetes. Ika-13, panatilihin ang tamang timbang. Hindi kailangang payat. Ang goal ay huwag tuloy-tuloy na tumaba taon-taon. Belly fat ang ugat ng maraming sakit. At panghuli, huwag gawing normal ang pagtitiis. Paulit-ulit na sakit, hilo, pamamanhid, kabag, at pagod. Babalayan, hindi normal. Ka-senior, pakinggan ang katawan bago pa ito sumigaw. Kung nagustuhan mo ang tips na ito, paki-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang Ka-Senior Health Tips. At bago tayo magtapos, maari niyo po bang i-comment mo kung ilang taon na kayo at kung may iniinom kayong maintenance medicine? Hanggang sa muli, Ka-Senior, ingat po tayo lagi at God bless.